Isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap ngayon sa Beijing sa pagitan ng Estados Unidos at CCP. Ang mga bansa sa mundo ay nakatutok sa mga usapin at impormasyong inilalabas sa publiko. Ngunit may isang bansa na mas nag-aalala tungkol sa pagpupulong na yon kaysa sa iba. At yon ay ang Iran. Kung walang tulong ng Tsina, wala ring ekonomiya ang Iran. Ang Tsina ang bumibili ng pinakamaraming langis. Halos 70% ng langis ng Iran na siyang nagpapanatili sa nalulugmok na ekonomiya nito. Sa panahon ng digmaan at mabilis na pagbagsak na ekonomiya, hindi kayang mawala ng Iran ang Tsina. Kaya tiyak na nagulat sila nang makita ang pahayag na lumabas ngayong umaga. Tingnan mo, nagkasundo sina Pangulong Trump at Xi Jinping na dapat libre at bukas ang Strait of Hormuz at hindi dapat maningil ng bayad ang Iran sa shipping lane. Ayon sa ulat ng White House na inilabas matapos ang pagpupulong ng dalawang leader, ipinahayag ng Beijing ang interes na dagdagan ang pagbili ng langis mula US para mabawasan ang pagdepende sa langis na dumadaan sa strait. Mahalaga ring tandaan ng China ang pinakamalaking bumibili ng langis mula Iran at madalas natin itong napag-uusapan. Bumibili sila ng halos 70% ng lahat ng langis na galing sa Iran. Pero makikita mo, ang langis mula sa Iran ay bumubuo lamang ng mga 11 hanggang 13% ng kabuuang inaangkat na langis ng China. Karamihan ng langis nila ay galing sa ibang bansa sa Gulpo, tulad ng Qatar, Saudi Arabia, Kuwait at UAE. Mga 40 hanggang 45% ng langis ng China ay dumadaan sa Kipot. Karamihan mula sa ibang bansa sa Gulpo may inaatake ng Iran. At bukod pa dyan, dahil isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, hindi na nakakakuha ng langis ang China gaya ng dati mula sa Strait of Hormuz. Kaya may pang-ekonomiyang interes talaga ang China na muling mabuksan ang Strait of Hormuz at hindi ito mapunta sa ilalim ng kontrol ng Iran. O kaya hindi ito gawing parang toll service ng Iran sa bawat barko at tanker na dumadaan papasok at palabas ng Kipo. Makatuwiran lang na sumang-ayon ng China sa Estados Unidos dito, ayon kay kalihim ng Estado, Marco Rubio. Pakinggan ninyo. At mahalaga ito dahil sinabi ng panig ng China na hindi sila pabor sa pagmimilitarisa ng Strait of Hormuz at hindi rin sila pabor sa isang sistema ng paniningil. At iyon ang aming posisyon. May isa pang nakakatawang kwento tungkol kay Marco Rubio. Alam mo, 2 beses na siyang pinarusahan ng China. Unang beses noong 2020 dahil sa pagtuliksa niya sa pagtrato ng CCP sa mga Muslim sa Xinjiang. At pangalawang beses naman dahil sa pagtuliksa niya sa mga paglabag ng CCP sa karapatang pantao. At syempre, ang kanilang pagsupil sa Hong Kong. Dahil sa mga parusa, ipinagbawal siyang pumunta sa China. Pero ngayon, nasa China siya kasama ang US delegation sa isang mataas na summit. Paano ito nangyari? Dahil hindi pa rin inalis ang mga parusa hanggang ngayon. Ang ginawa ng China ay gumamit ng pakulo sa ibang baybay ng pangalan niya. 2 paraan ng pagsulat ng pangalan ni Marco sa Chinese characters. Magkaibang baybay, pero pareho ang bigkas. Kaya yung unang baybay ng Marco na ginamit nila. Ngayon, nasa China siya. Ibang baybay ng pangalan niya ang ginagamit nila. Kaya inaangkin nilang hindi nasaklaw ng mga parusa ang pangalang yon. May nais lang akong nakakatawang ibahagi. Pero balik na tayo sa usapan. Ibinahagi ni Pangulong Trump na nakausap niya si Pangulong Xi ng China tungkol sa Iran. Gusto rin ni Xi Jinping na magkaroon ng kasunduan para hindi magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Pakinggan ninyo ito. Gusto ni Pangulong Xi na magkaroon ng kasunduan. Gusto niya talaga magkaroon ng kasunduan. Nag-alok siya at sinabi, gusto niya makatulong kahit paano. Totoong sinabi niya yan. Sinabi niya talaga yan. Kitang-kita na may connection siya sa sinumang bumibili ng maraming langis. Pero sinabi niya gusto niya makatulong kahit papaano. Gusto rin niya makita na bukas ang Hormuz Strait. Sabi niya gusto niyang tumulong kung makakatulong siya kahit paano. Ngayon, hula ko kapalit nito, may hinihingi ang China tungkol sa Taiwan. Pero bago yan, ipapakita ko muna ang iba pang nangyari sa summit hanggang ngayon. 2 beses na nakagulo sa Beijing sa pagitan ng press at Chinese security. Narito ang video ng isa sa mga insidente. Anong problema nila? Pwede naman silang umalis kung gusto nila. Hindi tayo hiwalay. Lahat ito. Pwede lang naman tayong lumayo sa isa't isa, medyo umatras lang tayo. Ano? Gusto mo bang ipakita? Nasa motorcade kami, kasama ang
Dapat ba natin? Gawin siyang reyna? Kaya yon. Ang hindi. Malaki ang pinapayagan ka ba ng seguridad sa panig natin? Sir, iwan mo na sila. Naghihintay lang talaga sila para sa... Ikaw. Kailangan na nating umalis. Kailangan na nating umalis mga pare. Sige. Sige, hindi. Kailangan na talaga nating umalis. Kailangan na nating umalis. Umalis na. Kailangan na nating umalis. May 1 minuto pa tayo. Tara na. Umalis na tayo. Tingnan mo to. Iyan ang ating gamot. Kailangan na nating umalis, mga pare. Tara na. Kailangan na nating umalis. Kailangan na nating umalis. Salamat. Pupunta na kami. Oo. Pupunta na kami. Sige, sige. Sige, pupunta na kami. Kamusta? Rachel, siguraduhin mong kasama ka dito. Tara na. Hindi pinayagan ng mga banyagang mamamahayag na sumunod at mag-video kina Xi Jinping at Trump sa Temple of Heaven, isang makasaysayang templo sa China. Palagay ko mula pa ito ay 15 siglo, kaya nagkaganitong kaguluhan. Imbes, pinaghintay sila sa iisang silid. Sabi ng kawani ng China na makakalis lang ang mamamahayag kapag nakaalis na ang tagapangulo, at hindi sila papayagan ng seguridad umalis bago yon. Ngayon, hindi naman ito kakaiba. Madalas itong mangyari, lalo na kapag may pagpupulong ng matataas na delegasyon, dahil parehong mahigpit ang security ng magkabilang panig para walang aberya. Kaya madalas, nakakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga reporter o sinumang gustong mag-cover ng event o makalapit mismo sa mga pagpupulong para makakuha ng impormasyon. Ngayon, sa kasamaang palad, ang clip na nakita natin ay nangyari ng live. Kaya nasa live stream ito. Kaya nakita talaga ng mga tao kung ano ang nangyayari. At syempre, hindi maganda ang dating nito. Ngayon, nagkaroon tayo ng pangalawang insidente sa pagpupulong na nakunan din sa kamera. Kaya maaari ninyong pakinggan. Hindi. Lumayas ka dito. Hindi, umalis ka. Pakiusap, isuot po ang earpiece para sa sabayang pagsasalin. Salamat. Ngayon, pag-usapan natin ang Taiwan. Sa pananaw ng CCP, ito ang pinakamahalagang tanong o paksa na nais nilang talakayin. Bago tayo pumasok sa lahat ng detalye, pakisiguradong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong po ito sa amin, lalo na kapag nagbabalita kami tungkol sa China dito sa YouTube. Maraming Chinese bots ang naiinis tuwing may kritisismo tayo sa pamahalaan ng China. Ngayon, talakayin natin ang Taiwan. Ayon sa state media ng China, binanggit ni Xi Jinping ang issue ng Taiwan kay Pangulong Trump ng US sa isang closed-door meeting. Hindi natin tiyak ang napag-usapan sa mga pagpupulong na ito. Lahat ng impormasyon natin ay galing sa media ng China na tingin ko ay may source sa pagpupulong o nabibigay sa kanila ng datos. Mahalagang tandaan ito dahil posibleng may kinikilingan ang impormasyong makukuha natin. Ang impormasyon na gustong ilabas ng gobyerno ng China ay siya ring ibinibigay nila sa kanilang state media. Ito ang natututuhan natin. Kaya, kailangan nating tandaan yan dahil hindi ito parang transcript ng pagpupulong na inilalabas sa publiko o kung ano paman. Napaka-espesipikong impormasyon lang ang inilalabas. Kaya, kailangan nating mag-ingat sa pagtanggap nito. Pero, ayon sa ulat na ito, binanggit ni leader ng China na si Xi Jinping ang issue ng Taiwan noong Huwebes sa kanyang pagpupulong kay Trump. Tinawag ni Xi ang Taiwan bilang pinakamahalagang issue sa US-China na relasyon. At binalaan na ang paghawak dito ang magtatakda kung mananatiling matatag o mauwi sa komprontasyon ang ugnayan ng dalawang bansa. Sabi niya, kung maayos pamahalaan, pwedeng manatiling matatag ang relasyon ng US at China. Kung hindi ito maayos, mapangasiwaan. Maaring mauwi ito sa banggaan o tunggalian at ilagay sa panganib ang relasyon. Binigyang diin din ni Xi Jinping sa pagpupulong na ang kalayaan ng Taiwan ay hindi talaga tugma sa kapayapaan sa Taiwan Strait. At inilarawan niya ang katatagan sa rehiyon bilang kapwa-interes ng Beijing at Washington. Walang binanggit ang Chinese state media kung paano tumugon si Trump at ang Estados Unidos. Tanging pahayag ni Xi Jinping lang ang iniulat. Mula sa panig ng Estados Unidos, wala pang pampublikong pahayag o opisyal na komento kaugnay sa isyu ng Taiwan tungkol sa kung ano ang napag-usapan, kung ano ang ipinangako ng US, o kung ano ang sinabi ng US na hindi kasama sa usapan. Ibig sabihin, wala tayong impormasyon. Ngayon, may ilang mga kawili-wiling punto. Noong nakatayo si Pangulong Trump sa labas ng templo, kasama si Pangulong Xi Jinping ng China, nagsimulang magtanong ng malakas ang mga reporter. Sumagot siya sa ilang tanong ng mga reporter, pero hindi pinansin ang mga tungkol sa Taiwan. Panurin ninyo ang clip na ito. Maikli lang ito. Kumusta po kayo, sir?
Ayos. Napag-usapan niyo ba yon? Magandang lugar. Hindi ka paniwala. Magandang China. Sabi nila mababait daw kayo. Napag-usapan ba ninyo ng Pangulo ang Taiwan? Salamat. Thank you. Salamat. Junong Pangulo, napag-usapan ninyo ba ang Taiwan? Oy. Salamat. Salamat. Sa pakikinig. Nagkaroon din tayo ng isa pang komento na may kinalaman sa Taiwan mula kay State Secretary Marco Rubio. Nakipag-usap siya sa NBC sa isang panayam kung saan pinag-usapan niya ang tungkol sa Taiwan. Hindi naman talaga siya nagbigay ng anumang update tungkol sa nangyari sa mga pagpupulong na may kinalaman sa Taiwan. Pero sinabi niya na hindi nagbago ang posisyon ng US. Ibinahagi rin niya kung paano titinan ng US ang paninindigan ng China sa isyong ito. Pakinggan natin. Para sa iba pang mga paksa, alam natin kung saan sila nakatayo. At sa tingin ko, alam din nila kung saan tayo nakatayo. Palagay mo ba gustong lusubin ng China ang Taiwan? Sa tingin ko, ang gusto talaga ng China ay mapasama ang Taiwan sa kanila ng kusa at voluntaryo. Sa perpektong mundo, ang gusto nila ay magkaroon ng botohan o referendum sa Taiwan na papayag na sumanib. Sa palagay ko, iyon ang mas gusto nila. Sa huli, ito ay tampok. KG. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, malinaw niyang ipinahayag na ang tinatawag nilang muling pagkakaisa ayon sa kanila ay isang bagay na kailangang mangyari balang araw. Naniniwala kami na malaking pagkakamali ang ipilit iyon sa dahas. Magkakaroon yon ng epekto sa buong mundo, hindi lang sa Estados Unidos. Doon na lang namin iiwan ang usapin. Sa tingin ko, ang ganitong kalabuan ang humubog sa aming pagkatao at pananaw sa isyung ito dahil ayaw naming ng kaguluhan. Ayaw naming may mangyaring nakakagambala dahil magiging malaking abala ito sa mundo at sa dalawang bansa. Ngayon, sa totoo lang, wala namang masyadong bagong impormasyon na lumabas tungkol sa posisyon ng US kung ito ba ay nagbabago pagdating sa Taiwan. Talagang nakakabigo kung magbabago tayo. Pero ang magandang balita ay, base sa lahat ng impormasyon na meron tayo ngayon, mukhang hindi pa tinatalikuran ng US ang Taiwan sa ngayon. Sa katunayan, sa ilalim ng administrasyon ni Trump, sa panahong ito, mas marami pang armas ang naibenta ng US sa Taiwan kaysa sa kahit anong administrasyon noon. Kabilang na ang una. Tiyak na magandang balita ito. Pero tulad ng Iran, maingat ding minomonitor ng Taiwan ang mga kaganapan sa Beijing dahil mahalaga ito para sa kanila. Anumang bagong impormasyon o pagbabago sa posisyon ay malaki ang epekto sa paghahanda ng Taiwan sa hinaharap. Ngayon, isa pang kawili-wiling impormasyon na ibinahagi ni Rubio sa biyahe niyang ito ay ang pananaw niya kay Pangulong Xi at sa China. Ano ang mga pangmatagalang plano ng China at paano ito haharapin ng US? Pakinggan natin. Ano ang tingin mo kay Pangulong Xi, lalo na't may balita tungkol sa hirap ng kanilang ekonomiya? Nakahiwalay siya. Makikita mo rin parehong mataas ang paranoia ni na Putin at Pangulong Xi. Ano ang pananaw mo kay Pangulong Xi habang minamasdan mo siya mula sa malayo bago ang pampupulong? Sa tingin ko ang pananaw ko ay katulad ng dati. At iyon ay may plano ang China. Malinaw na nakikita nila ang kanilang sarili, naniniwala silang magiging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Malalampasan nila ang Estados Unidos at may plano sila para gawin iyon. Isinasagawa nilang plano at hindi ko sila masisisi. Kung ako ang gobyerno ng China, ganun din gagawin ko. Pero iba ang pananaw natin at ayaw nating makita ang kahit ano. Hindi natin sinusubok ang pigilan ng China, pero hindi dapat mangyari ang kanilang pag-angat sa kapinsalaan natin. Hindi dapat mangyari ang kanilang pag-angat kasabay ng ating pagbagsak. Kaya may bahagi talaga na magkaiba tayo ng pananaw. Pero sa tingin ko, kumpiyansa sila, pati ang gobyerno ng China, may plano sila at sinusubukan itong gawin na ayos lang. Naunawaan ko yan mula sa pananaw ng isang bansa. Pero kung laban sa interes ng Estados Unidos ang plano, dapat nating unahin ang tama para sa Estados Unidos. Mapag-uusapan din yan sa biyaheng ito. Mas mahalaga, magiging bahagi ito ng ugnayang ito sa mahabang panahon. Diplomatikong pananalita, may say-say naman. Pupunta ka sa China para sa malaking pagpupulong. Hindi mo gusto magbigay ng pahayag na magpapalala ng sitwasyon o magdudulot ng tensyon. Interesante rin ang mga pahayag mula sa China dahil halos pareho ang sinasabi nila. Sabi ng mga opisyal ng China, nakikipagkompetensya sila sa US pero hindi sila magkaaway. Hindi raw magkaaway ang US at China. Pakinggan ninyo, pahayag ito ng mataas na opisyal militar ng China. Sa tingin mo ba tumitindi o humuhupa ang tensyon sa pagitan ng US at China? Maganda at fundamental na tanong yan. Naniniwala ako sa kabila ng mga paratang at kung ano-ano pa,
mas madali talagang mabuhay sa ika-21 siglo kumpara noong ika-20 siglo. Panahong iyon ay kilala dahil sa ideological na tunggalian. Oo, sa ika-21 siglo tayo ay nagkakaroon ng kompetisyon. Gaya nga ng termino mo, nagkakompetisya tayo sa loob ng internasyonal na sistema. Oo, hindi kami ang iyong kaaway at mas mainam mo kaming ilarawan bilang isang kakompetensya. Kaya naman, ang mga kakompetensya ay maaring mabuhay sa loob ng iisang sistema. At naniniwala ako dahil ang mundo ay humaharap sa napakaraming pagbabago. Hindi lang pagbabago sa klima, kundi pati na rin ang mga bagay tulad ng agentic AI, hindi ba? Kaya talagang nasa sarili nating interes na mangguna ang dalawang bansa. Hindi ko tinutukoy ang G2, kundi ang pangunguna natin para gawing matitirhan man lang ang mundong ito. Mahalaga ang summit na ito sa maraming paraan at may isa pang araw pa. Patuloy kaming magbibigay ng update. Pero sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay na dapat bantayan ay ito. Resolusyon ng UN na kapwa isinusudo ng Estados Unidos at Bahrain na humihiling ng internasyonal na suporta para buksan ang kipot. 112 bansa ang kapwa nagsusulong sa resolusyong ito. Inaasahang iboboto ito sana sa pagtatapos ng linggong ito o baka sa susunod na linggo. Hindi pa natin tiyak. Pero ang UN ay binubuo ng 173 bansa at 112 bansa nang sumasang-ayon sa resolusyong ito na muling buksan ang Strait of Hormuz sa anumang paraang posible. Mahalagang bantayan ang Rusya at Sina. Sa tingin ko, malamang i-veto o hindi paboran ng Rusya ito. Pinakamaganda na mag-abstain ng Rusya. Pero mukhang malabo. Kailangan pang makita ang reaksyon ng China sa resolusyon. May pahayag mula sa China na gusto nila ang Strait of Hormuz. Ngunit malit lang ang ibig sabihin nito. Kung susuportahan ng China ang resolusyon sa UN sa pagboto, mas malaki ang ibig sabihin nito kaysa sa anumang pahayag ng China. Nagkaparating din to ng mensahe sa Iran na dapat silang makipag-usap para sa kapayapaan dahil ang terorismo nila ay nadudulot ng galit ng ibang bansa sa kanilang gobyerno. Sinabi ni Marco Rubio kahapon na kung gusto talagang kondenahin ng China ang ginagawa ng Iran sa Strait of Hormuz, may pagkakataon silang gawin ito. Kapag dinala na sa botohan sa UN ang resolusyong ito, pwedeng gamitin ng China ang pagkakataong bumuto pabor dito. Pakinggan ninyo. Sinabi na namin ito sa mga Chino at umaasa akong makukumbinsi sila na umaksyon sa United Nations ngayong linggo kapag may resolusyon laban sa Iran sa ginagawa nila sa mga kipot. May 3 bagay dyan. May mga barko ang mga Chino na naiipit sa Persian Gulf dahil ang pagtatayo ng isang sistema na nagsasabing papayagan nating dumaan ang ilang barko pero ang iba ay hindi, mas madaling sabihin kaysa gawin. May barko na hindi bandilan ng China pero kargamento ng China ang tinamaan nitong weekend. Sigurado akong hindi sinadya ng Iran pero nangyari na at naipit tuloy ang mga barkong Chino. Para maintindihan ang asal ng Iran ngayon, kailangan nating balikan kung paano ito nakarating sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ito ang nangangahulugan ng pagbabalik sa taong 1,000, 900 at 79 na maganap ang Rebolusyong Islamiko. Sa totoo lang, dapat nating balikan ang pamumuno sa Iran noong ika-19 na siglo at pag-aralan kung paano patuloy na naapektuhan ng mga desisyon noon ang Iran ngayon. At heto pa, iyan din ang ginagawa namin sa serye ng podcast namin na kalalabas lang ngayon. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin ngayon, siguradong pakinggan mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo rin itong panurin sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.